Is it rightful for the church to ask their worker to step down or temporarily stop serving the Lord because they are not yet a tither in the church? Hello! Welcome po ulit sa Payong Kapatid. O mga kapatid, baka hindi pa kayo nagsusubscribe, huwag po ninyong kalimutan, i-click nyo po yung subscribe button. At i-share nyo din po sa iba. Kaya ho, ito pong mga episodes natin, napapanood yan sa YouTube, sa Facebook, sa Spotify, napapakinggan sa Spotify, at napapanood din po yan sa Instagram, di ba? Meron din ho sa TikTok. Kaya ho, talagang hangad po namin na maabot ang mas maraming tao dahil alam namin na si Kristo po ay merong magandang paggabay sa kanyang mga anak. At ito po ay bahagi lang ng mga marahil factors to consider in your decision making. Hindi po to final. It's still your responsibility to make the decision. Ito lang po yung ambag namin, baka sakaling makatulong sa inyong pagdesisyon sa buhay. Ayan. Sige. So, simulan na natin. Okay po. Ito po ang katanungan. Is it rightful for the church to ask their worker to step down or temporarily stop serving the Lord because they are not yet a tither in the church? Wow. They are diligently giving offering every Sunday, but for the church, it's not enough. They want 10% or tithes instead of offering. Okay. Yun po ang kanyang hinihingi ng payo patungkol sa pag-iikapo at sa simbahan po nila. Ano nga church yun? Ito po. ito po. Okay. Hindi. Wala po. Hindi Ano po po yung nilagay. ano masasabi mo? Ngayon lang ako nakarinig na ginawang requirement yung pera para mag-serve. Actually, hindi ko mababasa yan sa Biblia. Ang Diyos ang nagsasabi kung magsaserve ka o hindi. Kung hinipo ka ng Diyos, by all means, serve. Pero hindi sinasabi ng Diyos, magbigay ka muna sa akin ng tithe o 10% bago ka maglingkod. Hindi yun. Kaya kung may church na ganyan, ayaw ko. Isumbong kay Lord? Sumbong mo kay Lord. Kasi bakit sasabihin mo, Lord, bakit ganito sa iyong salita? Hindi mo requirement to, pero requirement ng aking mga leaders dito. Sumbong ka. Ano sa tingin mo? Hindi naman nag-uudyok si Kuya Erwin na magrebelde sa leadership. Now, alam nyo, ganito kasi. Tama ba yung ginagawa ng leader ninyo o hindi? Sa totoo lang, bawat ministry may kanya-kanyang distinction. Okay? Kung meron tayong mga distinctives, no? And hindi ko alam kung ano yung distinctives ng inyong ministry. Kaya tulad ng kaya nagulat din si Kuya Erwin, parang first time namin makarinig na gano'n. Kasi nga, kumaga hindi siya common na distinctives ng isang ministry. Ganun pa man, in respect to your leadership, ayoko namang kontra, mali siya o tama siya. I don't know where he's getting yung kanyang direction. But perhaps he was just thinking na kung hindi ka faithful sa iyong pagmamanage ng pera, and one of that is yung iyong responsibility to the ministry na tinalaga ni Jesus, ni God, no? Na merong siyang ganun sa kanilang pananaw, sa iba-ibang pananaw ng tithing na sa kanilang pananaw, sa kanilang interpretation, that's part of your of being responsible. No, kung yun ang kanilang nakikitang one of the standards ng isang spirituality, pwede, di ba? Kaya lang, katulad ng sinabi ko Erwin, hindi naman ganun si God yung sa pera. But again, pwede kang mag-appeal sa pastor mo. Tanungin mo, pakiliwanag niyo naman to sa akin. Kasi isang bagay sa leadership, kung kayo ay naglilingkod sa Panginoon, yung submission natin sa authority natin, whether they're correct or not, kasi wala namang perfect na leader. So, kausapin mo, mag-appeal ka, pwede niyo po bang
paki-explain nyo sa akin para naman maintindihan ko po, ano po ba to? Saan ba to sa Bible? Yung ganyan. Na wag kang, na hindi nagmamalaki baka naman, saan mo ba sa Bible yan? Wag ganon yung nandun yung with all respect and gentleness. Ganyan. O pagkatapos yung may paliwanag at hindi ka nag-agree, pues pasensya na po kayo kasi parang di po ako sang-ayon doon sa paliwanag nyo Okay lang po ba na ipag-pray ko po ito ng mabuti? Parang ganyan. At ngayon naman, kung feeling mo talagang hindi talaga yun ang nakakatulong sa'yo, naging cause yun, ng stumbling block sa'yo, it's good for you to look for a community where you can grow in your spiritual life. Pero bago mo gawin yan, ayusin mo muna yung relationship. Ayusin mo muna lahat yung issues. Kasi alam mo, we are not all knowing. No? Baka naman meron talaga siyang nakita sa scripture na kung bakit yun ang naging batayan niya. No? I cannot judge his motivation pero kung naging klaro na yung motivation talaga, pera lang, hindi mabuti yun, siyempre. Di ba? Kasi ang ating service sa Diyos pagmamahal natin sa Diyos. Kaya, again, in fairness naman po sa leader ninyo, hindi namin siya ginajudge, pero talagang medyo nagulat lang din si Kuya Erwin na parang first time naming makarinig ng ganoon. Kaya lang, siguro sa sa bahagi ko naman, iniisip ko lang kung ako kaya yung leader naman na let's say I have a wrong understanding of how to administer, paano ba dapat i-correct o paano ba dapat ako mabigyan din ng tamang pagdinig. Kasi alam mo, nakita ko sa Bible, kaya takot din ako kasi si Moses, bagamat hindi siya perfect, ayaw din ng Lord na na hindi tayo magalang sa ating tinalagang ng leader ng Diyos. Kasi 'di ba, sabi nga ng Lord, wag natin silang pahirapan o napalungkutin sa kanilang mga paglilid kasi accountable sila sa kaluluwa natin sa Panginoon Diyos. So, yun lang, babalansin lang natin ng konti yung ganung bagay. Ayun, kaya sana makatulong po itong aming. Besides, naalala ko kasi habang nagsasalita kayo, may mga scripture verses sa Bible na naalala ko. Number 1, sabi ni Paul, each man must give as he has purpose in his heart. Sino ang magdidetermine doon? Yung taong nagbibigay. For God loves a cheerful giver. Mapilit mo man sila mag-tithe, hindi sila masaya o nakasimangot sila, mananagot sila sa Diyos. Kasi mas gusto ng Diyos yung cheerful giver kaysa yung nakasimangot. Besides sa Old Testament, may natatandaan ako nabasa doon na because you have not served the Lord your God with gladness, He will punish you. You will serve your enemies. Parang ganon. Yun. Kaya napakahalaga ng Diyos na mag-serve ka with a cheerful heart, with gladness. Kung nawala yan dahil pinipilit ka na ma-accomplish isang bagay na wala naman sa requirement ng Biblia, mag-isip-isip ka, pray ka. Hindi tama kasi yun. Tapos i-clarify mo sa leader. I-clarify mo. Siguro Kuya Bong, Kuya Erwin, attorney, ako ganun din po I agree dun sa sinabi ni Kuya Bong na syempre, dahil simbahan mo yan, submit tayo dyan sa mga leaders at kausapin natin, di ba? Total, isang pamilya kayo sa simbahan ninyo. Pero ako po, hindi naman po ako pastor, kaya wala ako sa posisyon talagang magpayo ng buong buo, no? Kagaya ng payo nila Kuya Erwin at Kuya Bong. Pero hindi ko pa po yan na-experience sa CCF, kung saan po ako naglilingkod, kung saan po ako nagsisimba at lumalago ng pananampalataya. Pero ganun pa man, kung meron akong nakikitang tanong o kinakailangan ko ng payo, malaya po akong nakakapagtanong sa aking pastor, sa aking leader. Kaya yun po yung maganda na shinare ni Kuya Erwin din kanina na mag-isip-isip, manalangin, di ba? But ganun pa man, si Lord pa rin yung magpakumbaba pa rin tayo habang kakausapin natin yung mga leader ng simbahan. Huwag mo yung didimanda. Ano ba sabi? Ayan na, si attorney na. Sa akin po siguro, wala, dun tayo sa parang do not demand. Pero yung question kasi parang medyo post siya from a different perspective na they are diligently offering naman po. So parang ibig sabihin wala ka bang personal knowledge, hindi ba ikaw yung worker na yon? So kung titignan natin, kung hindi man ikaw yung worker na yon, maybe
maaari mong i-call out din yung same worker na may problema ba sa finances? Meron kung same body naman kayo ng isang simbahan, may problema ka ba sa finances kaya hindi ka makapag-tithes ng dapat due naman sa Panginoon because it's no longer about the church but it's no longer your accountability before God. So and also dun naman what to do ba kung halimbawa pinagbabawalan ka na mag-step down ka. I would suggest that ipag-pray mo sa Lord. Na Lord, ito naman po, ito yung kumbaga in all of my counsels, ang sasabi ko, before you plead to men, plead before God. Kausapin mo muna Panginoon na Lord, ito ako parang ito yung kaya ko po. Parang sabi mo sa Panginoon yung honest heart mo na sabi mo, Lord, ito po yung kapasidad ko. Ito po yung kaya ko. Ito yung capacity ko for income. Ito yung capacity ko magbigay. And then sabi mo, Lord, gusto ko maglingkod sa iyo At alam ko naman na ikaw ay compassionate ka, na hindi mo naman ako ipe-prevent na maglingkod sa iyo. And it is my sincere heart to really serve you. So kung narinig ng Panginoon, hindi ba hihipuin ng Panginoon yung puso ng leader mo? If kinausap siya ng Panginoon at ang Lord na mismo magsasabi na dun sa leader mo, kung nakikipag-usap talaga siya sa Panginoon, na payagan mo yan kasi honest, sincere yung puso niya maglingkod sa Panginoon Kahit pa hindi may income siya, wala siyang income, kahit pa may panggagalingan pa yung offering niya or tithes niya. So, kapag inuna mo yung Panginoon na magsumbong ka dun sa Panginoon, ang Lord na magko-coordinate even to the heart of that person. Kasi just like to the heart of in Moses, 'di ba, na ang Lord mismo nakakita ng heart ng Pharaoh So it will be the Lord who will orchestrate and move things just for you to pass it or para makatawid ka doon. So plead before God rather than men. Dapat pag-usapan muna sa Panginoon bago ka makipag-usap sa ibang tao. Naalala ko tuloy si Esther. Si Esther, nag-fasting muna sila bago na kinausap yung hari. But again, it's not always automatic na mag-i-smooth lahat. Pwedeng mainis din sa'yo. Katulad nga yung sabi mo kay Pharaoh, na-harden pa yung heart Kaya, yung result, ibigay na natin sa Diyos. Basta ang atin, yung sincerity of our heart to follow God's will, kasi sinasabi natin, we do it in a gentle way, in a humble way, in God's ways, yung ganon. So, di masamang magtanong, di naman masama. Tapos kung naman, sinabi siya, huwag ka mag-lead. Di huwag ka mag-lead. Baka may tinuturo din sa iyong Panginoon Diyos. Baka naman ginodjust na natin, pati ministry natin. No? But when God tells us na wag muna, kasi minsan, rin yun tinetest din niya yung ating faith kung saan tayo, kung ginagawa ba natin to para sa Panginoon Diyos o hindi. Pag sinabi ng leader, kasi walang aksidente even the leaders that God uses para sa atin, minsan, ginagamit niya yun for our good. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos kung sakaling sabi niya, huwag ka muna maglingkod. Kung ganun talaga yung standard na ginawa niya para for some reason, God allowed it para i-train tayo, hindi masama yun. Di ba? Kaya, lang natin, kinig lang tayo sa Panginoon Diyos. May mga bagay na seemingly unreasonable sa mga ini-instruct ng leadership, pero minsan ginagamit din yun ng Diyos to build our character para to serve Him better. Yan. Kasi hindi naman lahat ng sinasabi sa atin, kaaya-aya sa atin Minsan, masakit. Pero eventually makikita mo, Lord God, it makes sense. Di ba? Kasi mas alam niya Di ba? Yan po. Amen. Yun ang submission na sinasabi ni Berwin, yung in-explain ni Brother Bong. Kasi ang submission is really, it does not mean na lahat ng sasabihin niya susunod ka. It simply means you continue doing what is right within the limitations ng person na nagsasabit ka. Kung mali ang pinapagawa sa'yo, patuloy mo pa rin gawin yung ginagawa mo. Kasi mali Ngayon, kung tinanggal ka nila, sumunod ka. Ayun ang submission. Kasi iba yung submission, iba yung disobedience, iba yung rebellion Yung disobedience didisobey ka, pero nagsasubmit ka pa rin dahil nagsasubmit ka sa punishment o sa discipline. Yung rebellion talagang kahit na anong discipline sa'yo, hindi ka pa rin nagsasubmit. Yun ang diferensya doon. Yung sinasabi ni Bong, tama yun. Na you submit. Kung pina-step down ka, step down. Maganda yung sinabi niya Malay mo, tinidirect ka ni Lord sa ibang ministry o pinapagpahinga ka. Maraming
dahilan yan. Huwag mong isipan ng masama parati yung leader mo na pinapa-step down ka. Ayos, Kuya Bong. Meron pa bang mga tanong Dito po, wala na po dito eh. Pero dito po sa likod po. Hindi, wala na po, wala. Hindi, yaman din lamang yung tanong natin isa lang. Siguro hindi naman masamang pag-usapan natin yung gantong issue, no? Kasi common ito eh. Diba? May mga bagay, ako siguro tama yung una we discuss, we separate the issues, the issue on tithing, that's a different parang topic to discuss. The issue on submission, that's a different topic to discuss. At saka yung issue ng yung joy mo doon sa ginagawa mo. Yes, sir. It's another topic to discuss. Ngayon, kung isi-zero in natin doon sa instruction, tama ba na pababain ka? Again, we cannot say right or wrong at this point in time. Ang tanong mo lang lagi ito, if God is in control and He is sovereign, and all things work for good for those who love Him, di ba? Ask yourself, do you love God? If you do love Him, then whatever is happening is good for you. Tama? Magandang plano ng Diyos. Yes. So, hindi yan masama. Amen. So, anong dapat mong gawin? Magpasalamat ka sa Diyos. I-thank you, Lord, thank you for our pastor. I may not fully understand his decision, but I thank you that you are above him and you have a purpose, you have a reason why you you instructed him for me to step down from the work that I'm doing. Diba? Blessing yan sa Diyos. Kasi meron siyang gagawin para sa iyo. Ako rin nalagay na sa ganong sitwasyon. No? Pinag-step down ako and eventually nakita ko everything makes sense. Talaga ang bait ng Diyos. No? And kung hindi ko sana nakalala si Kuya Erwin. Mas maganda pa nilaan ng Diyos na ministry para sa iyo. Yes. Hindi mo magagawa yon kung hindi ka nag-submit sa authority. Yes, ako po. Kaya yun yung isang bagay na ako lagi ko nilalagay sa puso ko yon na kumbaga kung sa tingin ng tao masama yung ginawa nila, hindi ko na sila titingnan. Titingnan ko yung Diyos ng hangad ay kabutihan ko. Di ba? So mag-thank you ka. Di ba? Kahit ano pang pangit yung ginawa, hindi issue yun eh. Ang issue dito, Lord, mahal mo ako, di ba? So, inalaw mo yon for my good. Ay, ganun. So, magte-thank you ka. Ako, Kuya Bong, sorry. Na paano po pag halimbawa katulad yun, nakita ko na let's say mali nga yung ginawa sa akin, how can we handle disappointment in Christian community? Kasi yun yung minsan nangyayari na parang, na-disappoint ako, sukuan na lang. 'Di ba? Na parang, mali yung ginawa sa akin. Lipat na lang ako ng church. O kaya, ayoko na dito. Parang palit-palit na lang ako. Pero, ang tanong, paano ba natin to i-handle that we are also, at some point, disappointed other people? How can we handle the disappointment in the Christian body? Magandang tanong yan. Di ba ito mo? Ano na? Kasi ako gano'n. Joke. Puro demanda. Demanda mo agad. Tanong ka pa ng tanong. Oo nga. Abogado ka naman. Hindi. Ako malagot. Alam mo, sa totoo lang, kasi ganito yan, ano? Kasi nga, because I believe in God's sovereignty, I pour out my disappointments to the Lord. Kasi siya nakakaintindi eh. But I pour out my heart. Lord, nasasaktan po ako sa nangyayari. Hindi ko po siya naiintindihan. Pero hindi ko siya pwedeng awayin. Hindi ko sila pwedeng awayin kasi pinahintulot mo ito eh. Di ba? May dahilan ka. So, bumabalik sa akin yung kay Joseph. Mali yung ginawa ng mga kapatid. Kapatid yun. Talagang sobrang below the belt yung kanyang ginawa sa kanya. Yung ginawa sa kanya ng asawa ni Potiphar, sobrang mali yun. Yung desisyon ni Potiphar, sobrang mali yun. Parang it's very unjust. No? Pero at the end of the day, yun ang journey para patungo sa palasyo. Iba yung daan. Grabe, no? Isipin mo yung daan, naging katulong, nakulong. O, di ba? At saka pumunta sa palasyo. And it takes too long. Di ba? Tagal eh. 2 years. Parang kanta yata yan. Puro long. Nakita niyo yung journey, but you know what he said? You meant it for evil, but God meant it for good. It was not you who brought me to Egypt. Diba? It was the Lord to save many lives. Kaya, wag nating awayin yung tao. Wag nating awayin yung circumstansya. Dalhin natin sa Diyos. At ang Diyos ang tutulong sa atin to understand
yung mga nangyayari. Kaya ang ganda ng advice ni James, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, di ba? Bakit? Kasi it produces endurance. Let the endurance have its perfect result, which is perfect, complete, and lacking in nothing. Now, kung hindi mo pa rin maintindihan, if you lack wisdom, ask for wisdom from God who gives to you generously without reproach. But when you ask, do not doubt. Because when you doubt, you will not expect anything. Diba? So, dun pa lang ang linaw-linaw ng instruction ng Lord. So, yun po. Yung disappointment, wala na ibang sisisihin kundi ikaw lang. Kasi disappointments, ibig lang sabihin yan, kaya ka na-disappoint dahil hindi na tutupad yung expectation mo. Meron kang expectation. Apparently, kung iba nangyari, mali yung expectation mo. Hindi in line with reality. Kaya dapat mong, dapat kang dumulog sa Diyos. Sabi nga ni Kuya Bong, first of all, give thanks. In everything, give thanks eh. Kung na-disappoint ka, give thanks. Alam mo, may mas magandang plano siya sa'yo. Pangalawa, i-lead ka sa right way. So, that's how you handle disappointments. Hindi ibig sabihin na hindi kami nadidisappoint. Nadidisappoint this Berwin. Si Kuya Bong, parating nga nadidisappoint yan eh. Kanina lang. Wala po narinig. So, lahat tayo may disappointment. So, I mean, stepping stone yon to grow yung disappointments. Agree. Amen. Tama po. Kaya lang, no, pagka ganun tayo mag-respond sa mga pangyayari, no, minsan nakakapikon din tayo. Di ba? Minsan nakakapikon to Parang hindi tao eh. Pero alam nyo, it takes a lot of experiences and painful experiences. Tama yung it will produce endurance. And once it produce endurance, you will be lacking in nothing. That's right. Pero alam nyo, sa akin personal journey, sa dami kong disappointments, hindi pa rin ako exempted to be disappointed. Hindi pa rin ako exempted. Nasasaktan pa rin ako, syempre, tao pa rin ako eh. Pero yun nga, I thank the Lord kasi iniiyak ko talaga sa Kanya and the Lord Himself will comfort me, will explain to me what's going on and the desire for me to become better. Oo nga. Ako naman, ang mindset ko, disappointed or not, I have to move on. Hindi pwede I'll stay put ng matagal. Kasi may appointment ka pa eh. Di ba? Ang daming ibig sabihin na malalim yun. Hindi kasi disappointment. Hindi ka tumuloy. Hindi na please may appointment. Oo. So, importante yun. Okay. Okay. Meron pa? Ano tayo? So, payo. Hindi. O baka may payo. Meron ka pang gustong linawin at sagot ba namin May yung tanong ka? issues mo? Parang ako na po yung nag-live. Hindi po ako. Pero tama kasi yun. Kasi may disappointment din siya eh, which is very true. Ay, oo, And si it's Bervin happening pa, to all Christians. And yung nagtanong, ano yun? Masakit yung feeling na yun. Na parang, di lang ako nag-tights, tanggal na ako. Ano yun? Parang, ang labo mo naman. Nagbibigay naman ako eh. Di ba? Tsaka nagsiserve siya, Pastor. Oo. Diba nagsiserve siya? Kuya. Kaya, minsan, tama kasi kay Erwin, yung expectation mo, iba yung dumating. Talaga, nakaka-disappoint. Kaya, huwag kang titigil. Mamimiss mo yung appointment. May appointment ng Diyos na better eh. Amen. So, again, praise God. It's very good clarification, attorney. Kaya, huwag mo idemanda. Huwag mo demanda. Ang unang lalapitan mo, ang Diyos, hindi yung abogado. Yes. Hindi. Tsaka wala tayong kaso doon. Oo. Wala tayong kakaso doon. Meron. Unjust vexation. Vexation yan. Unjust. Vexation. Huwag tayo magsabi. Ano ba yun? Ang ganda na Ano ba lang unjust tayo. vexation? Baka asar yun eh. No. Joke lang. Sige, Kuya Berwin, bigay tayo ng ating mga encouraging words na bago tayo magtapos. Ang bilis ng oras. Yes, praise God. I think nasabi naman na lahat. Kaya lang, ang isa sa mga take ko na na-share ni Kuya Bong is yung pagka dumadaan tayo sa mga disappointments, lalo na sa simbahan, di ba? At naglilingkod ka, ginagawa mo lahat para sa Panginoon, tapos may ganyang sitwasyon. Maybe,
ang Diyos na nga ang kumikilos, di ba? Kung yung lalim at pananampalataya natin ay sa Diyos lang nakatingin, malamang sa malamang, 100%, pinapayagan niya mangyari yan to correct our hearts, to check what's happening, our faith sa Kanya, di ba? And ako sa akin, kagaya ng kaming apat, dumadaan sa maraming ganyan. Ang lagi ko sinasabi, Lord, anong tinuturo mo sa akin? I'm sure ayaw naman ni Lord na saktan ka eh. Ayaw niya nung ganun. Kaya lang, tinuturuan tayo. Kaya in everything, we give thanks. Ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Diyos, pinadadaan lang tayo sa ganyang proseso. And in the end, there's victory. Praise Yan God. po. Ang naalala kong Bible verse lang doon is, rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks. So, iisang command lang, iisang ano lang yan actually. Hindi ka pwede mag-rejoice nang hindi nagpapasalamat. Hindi ka pwede mag-rejoice na hindi ka nagpe-pray. Hindi ka pwede mag-pray na hindi ka nag-rejoice. Isa lang yan magkakadikit yan So, rejoice always, pray unceasingly, in everything give thanks. Pag nangyari yung mga ganyan na hindi na ayon sa iyong mga expectations, rejoice, pray, and give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. Siguro ako po, yung masasabi ko, we hold everything loosely. Na dapat ministry, family, or even our finances, dapat handa tayo na maging malaya silang mawala sa atin. Kasi kung makikita natin, privilege lang to po sa atin After all, tayo po is accountable sa Panginoon. At the same time, tayo po ay haharap sa Panginoon. But the mere fact that we are just serving God is just a privilege for us na maglingkod sa Panginoon dito sa lupa. Pero ang tanungan po sa atin is, how about our relationship? How about our spiritual life? Kamusta tayo in our private? If we are serving nga sa Panginoon, tither nga naman tayo, but our heart is not in the good posture. Do we think na we are doing well in our spiritual journey with the Lord? And din yung maganda dun sa 2 Timothy 4:7 na sabi niya, I fought the good fight of faith. I finished the race and I kept the faith. Na parang, Lord, sa dulo, it's not an easy battle or it's not an easy journey to walk with you here on earth. Ang daming disappointment, even our sometimes co-Christians may ganun na stepping down, na minsan even our own brothers and sisters will offend us. But one thing for sure is, kung haharapin ba natin ng Panginoon, masasabi ba ng Panginoon na, well done, my good and faithful servant. Kasi after all, audience of one, na kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, siya naman yung nagbigay at siya din yung kukuha kung hindi na ito para sa atin. And yun yung masasabi natin na, Lord, dahil ikaw ang master ko, sa'yo lang ang titingin. Kasi yun yung journey, yun yung race natin Doon lang tayo sa finish line. Huwag na tayong tumingin sa crowd, may nag-cheer ba? Huwag na tayong tumingin kung meron ba tayong magsusupport sa atin because God Himself is enough for us. Amen. Gaano kalaki ang iyong Panginoong Diyos? Gaano siya kadakila? Gaano siya kapangyarihan? Alam niyo, napakasarap ng sinabi ni Kuya Erwin, quoting from 1 Thessalonians, di ba? Rejoice always, di ba? In everything give thanks. Pray without ceasing. Napaka-importante nun. Kasi you believe in the powerful God. Your life is in the God who is in control of everything. And He loves you. Yun ang napaka-importanting bagay. But unless you have that personal encounter with God, minsan wala lahat yun Minsan ang pakiramdam natin, He was so distant, ang layo-layo niya, na hindi siya totoong personal sa atin. And Jesus Christ is inviting us to come to Him. Those who labor and heavily laden, come and I will give you rest. Tayo mga Christians, hindi natin inaamin na napapagod tayo, nasasaktan tayo sa mga pangyayari. Kaya sabi ni Lord, lapit ka sa akin. I will give you rest. And you know the secret? Learn from me for I humble and meek. Matuto ka sa akin. Take my yoke upon me. What does it mean? Let me lead you. Diba? Ako yung magigiya sa'yo. Kasi yoke ko yan Dadaling ko yan, hihatid kita, and it's easy. And it is light. Ang tanong lang talaga talaga bang siya yung ating tinatanganan? Diba? Kaya wala siyang ipapahintulot na bagay na ikasasama natin kung tama yung ating ugnayan sa Diyos at mahal natin siya at alam nating mahal niya tayo. Kaya wala tayong dapat, kumbaga, we should never regret what's going on. Instead, magpasalamatan, Lord, thank you for loving me. Na kahit sa ganitong sitwasyon,
I know you are in control. Kaya mga kapatid, bago namin po kayong yayain na paalala yung meron kayong payong kapatid, meron po tayong malalapitang Diyos. Kaya ipahintulot nyo, nais namin kayong ipanalangin. Alam ko masakit yung pinagdadaanan ng iba sa atin dito nakikinig. But we want to pray for you. Kaya tayo po sa dalim manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa imbitasyon ninyo na kami pong mga napapagal at nabibigat ang lubha ay maari kaming lumapit sa inyo upang bigyan kami ng kapahingahan. Kaya naman, Panginoon, turuan nyo kami, matuto kami sa inyo bilang mapagpakumbaba at mahinahon. At gayon din kunin namin ang pamato ninyo na siyang magaan at angkop para sa amin. At ito'y madali dahil kayo po ang aming kasama. Kayo po ang nagigiya sa amin. Kaya naman, Panginoon, pangunahan niyo po kami. Nahingi ko po na anumang pinagdadaanan ng mga kapatid naming na sumusubaybay sa amin ngayon. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, pinansyal mang problema, pinagdadaanan sa pagsisilbi sa iyo, Panginoon Diyos, na dahil kung saan nasasaktan din sila sa mga desisyon ng ibang tao. Panginoon, salamat po. Mali o tama ang kanilang ginagawa, hindi namin kontrolado, pero kontrolado ninyo. At salamat din, Panginoon, na binigyan nyo kami ng responsibilidad na gawin namin yung kontrolado namin. At yun ang tumugon na may pasasalamat sa inyo. Tumugon na magalak sa inyo. Tumugon na manalangin sa inyo na walang patid. Kaya't Panginoon, tulungan nyo po kami na palagian naming maalala na kayo ang aming Panginoong Diyos na buhay, dakila, makapangyarihan, at nagmamahal sa amin. Salamat po, tiningi ko po, tulungan niyo po kaming lahat na magkaroon ng katalinuhan upang magawa namin yung nararapat at magbibigay kalwalatian sa iyong pangalan. Gabayan niyo kami at patuloy niyo kaming samahan na masagawa namin yung nais ninyo at hindi yung nais namin. Salamat po muli, Panginoon Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na naghaharit na bubuhay. Kaisa ninyo aming amang banal, kaisang banal mong Espiritu dahil kayo iisang Diyos sa tatlong persona. Amen. Amen. At amen. Kaya mga kapatid, anumang pinagdadaanan ninyo, umulan man, Umaraw. O bumagyo? kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid! Yahoo!